Hi everyone! In this video ay pag-aaralan natin ang definite integral. So in definition, the definite integral of a real-valued function f of x with respect to a real variable x on an interval ab is expressed as this. The integral of f of x dx from the lower limit a to the upper limit b is equal to f of x from the lower limit a to the upper limit b is also equal to f of b minus f of a, where this and this capital F is the antiderivative of this small letter f. So, ibig sabihin lang nito, kapag na-integrate na natin yung function natin, which is this, isa-substitute lang natin yung limits of integration natin, in this case, itong a and b, dun sa variable natin na x. So, ito yung gagamitin natin. Okay? So, let's talk about the properties of definite integral. Number 1, the integral of f of x dx from a to b is equal daw sa negative ng integral of f of x dx from b to a. So, yung ibig lang sabihin nito ay kapag binaliktad natin yung b and a natin, or we call this the limits of integration, ay magiging negative din yung function natin. So, let's say, etong integral na to ay equal siya sa 5. Kapag binaliktad natin yung limits of integration natin, ang function natin ay magiging negative 5. Okay? So, ganun lang yung sinasabi dito sa unang property. So, second property, sabi dito, the integral of f of x dx from the lower limit a to upper limit a is equal siya sa 0. So, sinasabi dito na kapag ang limits of integration natin ay same lang or pareho lang, ang magiging function natin ay 0. Kasi parang subtract ka lang ng function niya sa sarili niyang function, di ba? So, next property, number 3, yung integral daw ng k times the function of x dx from a to b is equal to k times the integral of f of x dx from a to b, where yung k ay constant. So, etong property na to, parang same lang siya dun sa ginagawa natin sa indefinite integral, where nilalabas natin yung constant sa integration. Okay? So, next property, number 4, the integral of f of x plus g of x dx from a to b is equal lang daw sa integral of f of x dx plus or minus the integral of g of x dx from a to b. So, same lang din to sa ginagawa natin sa indefinite integral, where yung function natin ay pinaghihiwalay natin into separate integral. Okay? Then, property number 5. Sabi dito, ang integral daw ng f of x dx from a to b ay equal sa integral ng f of x dx from a to c plus yung integral daw ng f of x dx from c to b, where yung a is less than c and c is less than b. So, paano natin siya mabivisualize? Ganito siya. Let's draw something here. Ayan. And then let's say this is A, and this is C, and this is B. Ayan. Ayan. So, sabi dito, yung A to C daw, let's say ito yung A to C, maglagay tayo ng value dito para ma-visualize natin siya ng ayos dito. Let's say itong A to C ay 4, and then itong C to B ay 6. So, itong A to C ay 4, and then yung C to B ay 6. Sabi dito, yung integral daw ng f of x from A to C plus yung integral ng f of x from C to B ay equal daw sa integral ng f of x from A to B. So, ibig sabihin, from A to B, itong buong to, ay magiging equal siya sa dito. So, 4 plus 6 magiging 10. Ibig sabihin, ito ay 10. So, kapag pinag-plus lang natin yung integral nito at saka ito, ang kakalabasan natin ay ito. Okay? So, let's talk about naman dun sa theorem. Sabi dito, if f of x is an odd function, then the integral of f of x dx from negative a to a is equal sa 0.
where f of x is an odd function if f of negative x is equal to negative f of x. Number 2, if f of x is an even function, then the integral of f of x dx from negative a to positive a is equal to 2 times the integral of f of x dx from 0 to a, where f of x is an even function if f of negative x is equal to f of x. Ayan, para mas maintindihan natin yung properties and theorem, i-apply natin siya, then mag-solve tayo ng ibang problems. Ayan. Let's try to solve this problem number 1. So, sabi dito, integral of 7x raised to 6 dx from 0 to 2. So, eto, pwede natin siyang i-rewrite, di ba? Kasi sabi sa property natin, yung constant natin ay pwede natin ilabas sa integration natin. So, magiging 7 times yung integral ng x raised to 6 dx from 0 to 2. Ayan, di ba? Tama. So, pwede na natin siyang i-integrate. So, in this case, meron tayong 6 as our exponent. Let's use color black. Since meron tayong 6 as our exponent, pwede tayong gumamit ng power rule. So, let's do that. So, ito yung magiging 7 times yung power rule ng x raised to 6, magiging x raised to 7 over 7. So, ito, cancel lang natin siya. So, magiging x raised to 7 na yung nakuha natin na function. Okay, so meron tayong 0 to 2 as yung limits of integration natin. So, ipa-plug in lang natin yung value ng limits of integration natin dun sa variable na x. So, let's do that from upper minus dun sa lower. So, lagay lang natin, substitute lang natin, magiging 2 raised to 7. Ito yung upper limit. Minus dun sa lower limit na 0. Kaya lang natin, 0 raised to 7. So, 2 raised to 7, that is 128. Minus 0 raised to 7, that is 0. So, 128 minus 0, equal lang siya sa 128. So, ayan na yung final answer natin, 128. So, yung integral ng 7x raised to 6 dx from 0 to 2 ay equal sa 128. Okay? So, let's try to solve another problem. Number 2. Ayan. The integral of x plus 10 dx from 1 to 3. So, sabi ulit sa property natin, yung function natin na ganyan, ay pwede nating paghiwalin or i-separate natin into separate integral. So, let's do that. So, pwede natin siyang i-write as this. The integral of x dx from 1 to 3. Itong x, ito yon. So, plus, kasi plus tong operation. Since yung 10 is constant, ilabas na agad natin siya sa integration. 10, tapos integral ng dx from 1 to 3. Ayan. So, pwede na natin itong integrate, di ba? So, let's do that. Integral ng x, we all know na ito ay merong exponent na 1. So, pwede natin gamitin yung power rule. So, integral ng x magiging x squared over 2 plus, itong constant natin na 10, copy lang, times integral ng dx magiging x na lang yan. So, ayan. Sulat lang natin yung limits of integration natin, which is, in this case, 1 and 3. So, substitute ulit natin yung values ng limits of integration natin from upper limit to lower limit. So, unahin natin itong upper limit. Magiging 3 squared over 2 plus 10 times 3. So, yung upper limit natin, minus natin siya sa lower limit. 1 squared over 2 plus 10 times 2. Diba? So, ang lalabas dito, 3 squared over 2, diba yan ay 9, 9 over 2 plus 30 minus 1 half plus 20.
So, magiging, ang lalabas natin dito, naubusan na tayo ng paper. Tandaan lang natin to, then erase ko muna siya kasi naubusan na tayo ng screen. Erase, yan. Yan. So, ang lagay natin ay 9/2 plus 30 minus 1/2 plus 10. Ayan. So, evaluate lang natin to and then makukuha natin dyan ay 62/2 minus, ito, evaluate natin, makukuha natin dyan is 21/2. And then, equal lang siya sa 24. Ayan. So, ibig sabihin, yung integral ng x plus 10 dx from 1 to 3 ay equal siya sa 24. So, ayan na yung final answer natin. Ayan. So, let's solve another number. Number 3. Number 3, integral of 8x times x minus 3 dx from 0 to 1. So, integrate lang natin siya. So, pwede natin to i-write muna na, ayan, i-distribute lang natin yung 8x. So, magiging ganito yan. Integral ng 8x squared minus 8x times 3, magiging 24x. So, rewrite lang ulit natin yan. Magiging, ano siya, integral ng 8, labas natin itong constant, x squared, forgot to write, from 0 to 1, so dx minus 24, labas na agad natin siya, 24, tapos integral ng yung natirang x dx from 0 to 1. Ayan. So, pwede na ba natin itong i-integrate? Yes, pwede na. So, let's do that. Dito tayo. So, 8, copy lang natin to. Then, integral ng x squared, magiging x cubed over 3. Kasi power rule, di ba? Minus, ito, copy natin yung 24. Tapos, power rule dito sa x, magiging x squared over 2. Ayan. Then, lagay lang natin yung limits of integration natin. In this case, ay 0 and 1. Ayan, so substitute lang ulit natin yung values ng limits of integration natin from yung upper limit minus sa lower limit. So let's do that. So 8. Substitute lang yung 1 dito sa x. Yung 1 cube over 3 minus 24 times 1 squared over 2. Ayan yung upper limit natin. Minus natin sa lower limit na 0. Pero in this case, alam naman natin na 0 na yung kakalabasan dito. So, huwag na natin siyang ilagay kasi magsasayang lang tayo ng oras sa pag-solve niyan. So, evaluate lang natin to. 1 cube, that's 1, times 8 is equal to 8 over 3. Minus 1 squared, that's 1, times 24, that's 24 over 2. Minus itong 0, so 0 lang yan. So, ayan na yon. Ito na yung nakuha natin. Evaluate lang ulit natin siya. 8 over 3 minus 24 over 2, we should have the value of negative 28 over 3. Ayan. So, ito na yung final answer natin. Ayan. Take note lang na minsan kapag nagpapa-exam yung professors natin sa calculus, hindi tayo pinapayagan gumamit ng calculator. So, dapat versed na kayo sa pagsasolve ng mga fractions katulad nito. Ayan. So, let's solve another problem. Number 4. Ayan. So, sabi dito, integral ng x squared plus 7x plus 10 dx from 1 to 2. So, ayan. Pwede lang ulit natin siyang i-write pag ihiwa-hiwalay natin itong mga functions na to.
into separate integrals. So, let's do that. Magiging x squared from 1 to 2 dx plus, labas na agad natin tong constant na 7, magiging x dx from 1 to 2. Then ito, plus 10, since constant siya, labas na natin siya. Then dx from 1 to 2. X yan. Then, pwede na natin siyang integrate, di ba? Pwede na natin silang isa-isahin. So, let's do that. Magiging integral ng x squared. Diba? Ano yan? X cubed over 3. Power lang ulit. Plus, itong 7. Copy lang natin. 7, yung constant na 7. Then, integral ng x. Power lang ulit tayo. X squared over 2. Plus, copy lang natin tong 10. Then, yung integral ng dx, which is x. So, ilagay lang ulit natin yung limits of integration natin. In this case, it's 1 and 2. Ayan, so, substitute lang ulit natin itong limits of integration dun sa variable na x. So, simulan natin ulit sa upper limit. Magiging 2 cubed over 3 plus 7 times 2 squared over 2 plus 10 times 2. Ayan yung upper limit natin. Minus dito sa lower limit. Magiging 1 cubed over 3 plus 7 times 1 squared over 2 plus 10 times 1. Ayan. So, evaluate lang natin to. 2 cubed magiging 8 over 3 plus 2 squared, that's 4 times 7, 28 over 2 plus 10 times 2, magiging 20. Minus, ito, evaluate lang natin to. Magiging 1 over 3 plus 7 over 2 plus 10. Ayan. So, okay. So, evaluate lang ulit natin to. Kapag in-evaluate natin to, ang lalabas din ay 110 over 3 minus, ito kapag in-evaluate natin, ang lalabas din ay 83 over 6. 6. Ayan. So, solving this, ang kakalabasan yan ay 137 over 6. So, kapag yan din ang nakuha mo, ayan na yung final answer natin. So, ibig sabihin, ang integral ng x squared plus 7x plus 10 dx from 1 to 2 ay equal sa 137 over 6. Ayan. So, let's solve another number. Number 5. Number 5, the integral of sine squared x dx from 0 to pi over 4. Ayan. In this case, mag-recall muna tayo. So, recall. Recall lang natin yung half-angle identity na yung sine squared x daw equal siya sa 1 minus cosine 2x over 2. Diba? So, ibig sabihin, itong sine squared x, pwede natin siyang i-substitute dito. So, kapag ginawa natin yan, magiging ganito yung integral natin. Yung integral of 1 minus cosine 2x over 2 from 0 to pi over 4. Pwede na ba natin siyang integrate? Pwede na. Pero pwede din natin i-rewrite muna siya. So, in this case, di ba parang ano siya? 1/2 minus cosine 2x over 2. Di ba? So, let's do that. Integral of 1/2 minus yung integral ng, wait lang, lagay ko lang ito. Dapat di natin siya malimutan. Integral of cosine 2x over 2 from 0 to pi over 4. Ayan. Pwede pa ba natin siyang i-write?
Yes, ilabas natin yung constant na 1/2. And in this case, di ba meron pa yung 1 dito na hindi lang natin nilalagay? Di ba? So, parang ang lalabas dyan, integral ng 1/2 cosine 2x, di ba? So, rewrite lang natin siya into that. So, yung 1/2 ilabas na natin kasi ito naman ay constant. So, 1/2 integral of dx from 0 to pi over 4. Minus, ito, minus. Then, yung 1/2 dito, ilabas na rin natin. 1/2 times yung integral ng cosine 2x. Kasi ayun na lang yung natira. So, from 0 to pi over 4. So, pwede na ba natin itong i-integrate? Yes. So, integrate na natin siya. Being 1/2 integral ng dx, that is, x na lang. Diba? Minus, itong 1/2 na to, then integral ng cosine 2x. So, para natin siya integrate, mag-ano tayo? U substitution. So, mag-ano tayo? Let U equal siya sa, yung U natin dito. In this case, ang U natin ay 2x. May x dito ha. Hindi na lang siya nakita. So, let U is equal to 2x. Yung du natin, or yung derivative nito is 2. So, meron tayong integrating factor na 1/2. Kasi, reciprocal lang natin yung du. So, itong integrating factor natin, i-multiply lang natin siya dito sa constant natin sa labas ng integration. Magiging negative 1/2 or minus 1/2 times yung integrating factor natin, times yan. Times yung integrating factor natin, then yung integral ng cosine 2x, which is integral ng cosine, is sine. So, sine 2x. Okay? So, ayan na yung nakuha natin. So, pag-integrate natin, lagay lang ulit natin yung itong 0 and pi over 4. 0 and pi over 4. Ayan. So, substitute lang ulit natin yung mga itong limits of integration natin dun sa variable na x. So, ito yung lalabas natin dyan. Maging 1/2. Ito munang upper limit ulit. 1/2 times pi over 4 minus 1/2 times 1/2. Gawin na lang natin siyang, pag-multiply na natin to. Ayan. Okay. Gawin na natin to 1/4. Sine 2 times pi over 4. Ayan. So, ito yung upper limit natin. Solve pa ba natin itong lower limit? Substitute pa ba natin? Wag na. Wag na kasi 0 naman yung lower limit natin. Ibig sabihin, kapag sinubstitute natin siya, magsi-0 lang din siya. So, wag na natin siyang ilagay kasi sayang lang yung oras natin dyan. So, lagay lang natin minus 0. Ayan. So, bali, ito na lang yung nakuha natin. So, pwede na natin itong i-evaluate, di ba? So, evaluate lang natin yan. 1/2 times pi over 4, equal lang siya sa, equal siya sa pi over 8. Minus, copy lang natin to, 1 over 4. And then, itong sine 2 times pi over 4, pwede natin itong makancel. Yan din magiging pi over 2 na lang to. So, recall lang ulit natin dun sa trigonometry natin. Mag-recall lang ulit tayo. Yung pi over 2 in radians equal siya sa 90. Di ba? And then, yung sine 90 in radians again, equal naman siya sa 1. So, definitely, pwede natin itong i-substitute kasi ang kakalabasan nito ay sine pi over 2, di ba? Eh, yung pi over 2 equal siya sa 90. Then, yung sine 90 equal siya sa 1. Ibig sabihin, ito ay pwede na natin i-substitute sa 1. Okay? So, evaluate natin to. Pi over 8 minus 1/4 times 1 ay equal siya sa pi minus 2 over 8. So, paano natin nakuha yan? 8 divided by 8, kunin lang natin yung denominator pala na itong dalawa nating fractions. So,
8 divided by 8 is 1 times pi is pi. Minus, kasi yung sign natin dito is negative. So, minus lang. Copy lang natin yan. 8 divided by 4, that's 2 times 1 is 2. So, ito na yung final answer natin, which is pi minus 2 over 8. Therefore, yung integral ng sin squared x dx from 0 to pi over 4 ay equal sa pi minus 2 over 8. Yan. Next. Ayan, number 6 naman. Sabi dito, integral ng sin squared x cosine x dx from 0 to pi over 2. So, pwede na ba natin itong i-integrate? Yes. So, gumamit tayo dito ng u substitution. So, gagamitin natin yung u sub. So, u du siya. Para siyang ganyan, di ba? So, ang du natin is itong cosine x. And then yung u, mag-let u tayo. So, let u equal dito sa sin x. Okay? Kasi yung du natin dyan, lalabas is cosine x. Diba? So, ang u natin, itong sin x, du is yung cosine x. So, ibig sabihin, yung sin squared x natin, equal siya sa u squared. Diba? So, kung i-integrate natin siya, magiging integral ng u squared. And then, yung integral ng u squared, ayan, integral ng u squared ay u cubed over 3. Diba? So, lagyan lang natin siya ng limits of integration, 0 to pi over 2. So, diba, ito yung makukuha natin kapag in-integrate natin siya. So, substitute lang natin yung value ng u natin, which is, in this case, sin x. So, let's do that. So, magiging sin x cubed over 3 from 0 to pi over 2. So, ayan lang. Substitute lang ulit natin tong upper limit natin into this variable x. So, magiging sin pi over 2, ayan, cube over 3. Huwag na natin ilagay itong sa lower limit natin kasi 0 lang naman siya. Ibig sabihin, kapag sinubstitute natin siya dito, ay magiging 0 lang din siya. So, huwag na natin siyang gawin kasi 0 lang. I-evaluate na lang natin itong nakuha natin. So, sin pi over 2, recall lang ulit natin yung kanina, pi over 2, diba, equal siya sa 90 degrees. And then yung sin 90, equal lang siya sa 1. So, substitute lang ulit natin to kasi nga, yung pi over 2, equal lang siya sa 90. And then sin 90 is 1. So, magiging parang 1 cube over 3 lang siya. And in this case, 1 cube is still 1. So, 1 over 3. Ayan. So, ito na yung final answer natin. So, magiging 1 over 3 na siya. So, ibig sabihin, yung integral ng sin squared x cosine x dx from 0 to pi over 2 ay equal lang sa 1 over 3. So, ayan na yung final answer natin. Maraming salamat, katropais. Remember that you are never alone in this journey. Nandito ang PICE PUPSC Acad TV to guide you. Because here, we leave no one behind. Never lose hope, our future engineer. This is just the start.